Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay tutulong lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Carmen sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Carmen. May mutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygo ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 84 na kabanata. Ang talata po ay siyang, basbasan mo aming Diyos, itong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya pagkat ikaw ang humirang. Basbasan mo aming Diyos, itong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya pagkat ikaw ang humirang. Basbasan mo aming Diyos, tunghari naming mahal. Pagpalain mo po siya pagkat ikaw ang humirang. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Aming idinudulog sa iyo, Amang Diyos. Ang lahat naming karumihan ay linisin sa magitan ng banal na dugo ng aming manunubos. Ipahintulot mo rin po ang paglilinis sa bayan ng Karkar, sa bayan ng Carmen, sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Carmen nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang peace sa pangalan ni Jesus at patuloy sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Carmen. Maraming salamat po aming pag-asa. Tinugon at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin po pagpulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 42 kabanata. Ang talata po ay 21. Pagkatapos, ang sabi nila sa isa't isa, nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Isa pong katotohanan, mga kapatid, na kung ano po yung ating itinanim, ating aanihin. Ito po
yung naging napakaliwanag sa pangyayari sa buhay ng mga kapatid ni Jose. Gayunman, batid naman natin na ang kanilang kapatid nakikilala sila. Pero sila doon sa kanilang kaisipan, nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Alam niyo po isang katotohanan, wala pong magnanakaw na umamin na siya ay magnanakaw. Wala pa po akong narinig na umamin sa kanilang kasalanan. Maliban na lang po kung humingi ng tawad sa Panginoon. Pero sa katotohanan, wala po kayong matatagpo ang magnanakaw na nagsabing, isa akong magnanakaw. Sabagat isa pong katotohanan na sa sanlibutan sa kasalukuyan ay hindi inaamin ng kamalian. Kahit pa nahuli na. Alam niyo po, isang katotohanan na ang pag-amin sa kasalanan ay sinasabi nilang gawain daw po ng mga duwag. Imbes na ito sa katotohanan ay marapat na taglayin ng mga matatapang sapagkat, kung ikaw talaga matapang, aaminin mo na ikaw ay nagkamali. Ano po? At wala po kayong makikita ganyan sa kasalukuyan. Hindi, sabi nila, yun daw mga nag-iibigan, nag-aaminan daw yan. Kasama sa kanilang inaamin na sila'y hindi sapat, na sila'y mahina. Sapagat sa katotohanan, inaakala, iniisip ng tao na ang pag-amin sa kasalanan ay kahinaan. Kaya walang gustong magpakita na sila'y mahina sa harapan ng sino man. Mga kapatid, dapat nating maunawa na sa ating pagdulog, sa ating paglapit sa ating Panginoon, hindi tayo pwedeng nagbabait-baitan. Kailangan po kung ano yung katotohanan, kung ano yung marapat na ipahayag sa harapan ng ating Panginoon. Yun po yung gagawin natin. Alam niyo po, sa katotohanan ng sabi ng banal na kasulatan, na kung tayo daw ay magpapakumbaba, aamin sa ating pagkakasala, ang Diyos mula sa langit, diringgin tayo. Maraming mga panalangin ang hindi dinirinig ng Diyos. Sa kadahilanang ang pananampalataya ay hindi nakabase sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kung hindi sa kakayahan ng tao na mabuhay ng malinis. Alam niyo po, ito yung isang kasinungalingan na marapat nating mailantad, ibulgar natin, no? Na sinasabi ng iba, nobody's perfect. So, okay na lang na hindi maging perfect, okay na lang na magsinungaling, okay na lang na mabuhay hindi ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Yan po ay para sa tao. Hindi po yan para sa katotohanan. Sapagat kapag ating sinalaksik ang katotohanan ng salita ng Diyos, ang pamumuhay sa katotohanan ay maghahatid ng iba yung
kalayaan. Maraming mga tao na sa kasalukuyan ay nagtatago nung kanilang mga kahinaan sa kadiliman. Sino ba ang matatagpuan natin sa kadiliman, mga kapatid? Ang kaaway ng Diyos. Ano ngayon ang mangyayari? Kapag yung ating mga kahinaan, ating ikinubli sa kadiliman. Aba, pagpipiestahan yan ng kaaway. Sasabihin sa iyo, alam ko na may itinago ka. Naku, Diyos ko. Kaya alam niyo po, bilang lingkod ng Diyos, alam niyo po, hindi marapat na inaangkin natin na ang kabanalan sa atin magmumula. Ang katwiran tayo ang magtataglay kasi hindi po yan pwede. Sa sarili pa lang natin, yung panalangin natin sa simula, lagi nating sinasabi, inaamin natin na tayo'y makasalanan. Inaamin natin na tayo'y nakapagsalita ng mga kasinungalingan. Hindi po ito kwentong kutsero. Ito po yung katotohanan. Kasi ang pangako ng Panginoon, kung lalapit kayo sa akin, magpapakumbaba, hihingi ng tao. Ang sabi ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ako mula sa langit, mananaog ako. I will forgive your sins and I will heal your land. Kapag po inisa-isa natin itong mga pangungusap ng Panginoon patungkol sa pagbabago na marapat nating maranasan, kaugnay po, may kaugnayan doon sa kasalukuyan at kung ano yung nakaraan at kung ano yung darating. Sama ko po yung aking anak at kami po yung nanalangin. At sinabihan ko po siya, naku, kailangan kung magpe-pray ka, magpe-pray tayo, napakahalaga na hilingin mo sa Panginoon na ikaw lumakad sa kanyang katwiran at kaliwanagan. Alam niyo po, sabi niya sa akin, alam mo po, Daddy, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nakapag-usap tayo kasi naging pagkakataon nito para maging maliwanag sa akin ang landas ng katwiran ng Panginoon. At yun yung aking lakaran. Hindi po ako nagmamagaling. Pero, isa pong bagay ang batid. Kapag may kasalanan tayo na bit-bit-bit at hindi natin binigyang halaga na ikumpisal, aminin sa harapan ng ating Diyos na buhay. Ako mga kapatid, huwag tayong umasa na kung tayo may pangangailangan ni pagkakaloob ng Panginoon samantalang hindi tayo sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya nga, di ba dito ko in-explain na sinabi ko na ang Panginoon ang nagdadala, ang Panginoon ang naghahatid. Kapag po siniyasat nyo, kapag inalam natin o tinignan natin yung sitwasyon na sa kasalukuyan po, sabi nga nung mga teacher, dati daw, kapag ang bata matigas ang ulo, si teacher gumagamit ng pamalo o minsan kamay lang. Pero ito po yung pagkakataon na ang mga anak ay tunay na kinikilala ang mga tumatanggap, nag-aaral ng salita ng Diyos. Kapag sila'y tinignan ng kanilang mga tagapagturo, inikilala silang bahagi ng pamilya.
Alam niyo, isang malungkot, may mga bahagi tayo ng pamilya, pero hindi gano'n ang pagtingin sa atin. Kung paano nalaman ni Bernie yun? Huwag kayong mag-alala, wala pong nag-marites sa akin. Pero yun po yung usual natin na nakikita kapag hindi maliwanag yung unawaan sa loob ng pamilya kahit magkakapatid. Ako, hindi malaman kung ano, sino, paano. Yun nga po, kwentuhan ko yung anak ko. Sabi ko, ang dapat natin, ang marapat nating taglayin sa buhay na ito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kasi ang kayamanan ng sanlibutan ito, maglalaho, mawawala. Parang tayo. Ako sasabi ko nga sa kanya, yung isang businessman na kilala, na masipag, matalino, maparaan. Siya po binawi. Ano. Paano na ngayon? Yung kanyang kumpanya, paano na ngayon yung kanyang uh, panaginip? Ito pong binabahagi ko sa inyo. Meron po silang home for the aged. Yung po mga senior citizen natin na kapatid na wala nang mag-aalaga. Libre po. Dadalhin nyo lang doon sa kanilang lugar sa Laguna at sila na ang magpo-provide ng pangangailangan. Pero isang beses, kaya ko to nalaman, meron po tayo isang kapatid na nagpasama. Sabi, so pwede pong samahan niyo ako kasi birthday ko. Magdi-distribute po ako ng pagkain sa mga lolo, lola, sa yun nga ako for teacher. Tapos pagdating namin doon, nagulat ako kasi samantalang private yung lugar, ang tinataglay nung lugar na yun, pagkalinga para sa mga may edad. At alam niyo po ako totoong natuwa, nagpasalamat sa Panginoon sapagkat sa pamamagitan nila, ginagamit silang daluyan ng pagpapala ng Diyos na yung mga nangangailangan, mapagkalooban kung ano yung kailangan. At yun nga po, yung nakita ko kung paanong tulungan, gabayan, ingatan, sa isip-isip ko, mas mainam pa tong mga taong ito na wala silang tatanggaping kapalit ng kanilang pagpapagal na sa kanilang mga kaisipan kumpleto, buo, sila'y tinawag ng Panginoon para maglingkod. Alam niyo po, gusto kong tawagin ng bawat isa sa atin sa kaunawaan sa bagay. Alam ko po, lalo na po yung mga nakalagay sa ating mga intersection. Meron pong mga yung aakyating ka na nasa ibaba. Alam ko po na hindi ito madali para sa mga senior citizen. Ayun na nga po, no? Kung ang mga senior citizen ay aakyat pa nung footbridge, Diyos ko naman, hindi na napakadali para sa kanila. Kaya alam nyo, ito yung sinasabi ko na napakahalaga, kino-consider natin sino ba yung makakausap natin, sino ba yung makakasama natin kasi sila ang magpapahayag, sila ang magsasabi kung kakayanin nila o hindi. Yun nga, yung papakyatin nyo pa sa footbridge, yung mga senior citizen. Pero alam niyo po, isang katotohanan ng pagsama at pangunguna ng ang lahat po ng ating pangangailangan, batid ng Panginoon at siguradong ipagkakaloob mo. Paano yun, Bernie? Hindi ko naman masabi kung maipahayag yung aking kabigatan. Alam niyo po, huwag kayong mag-alala kasi kaysa unahin niyo ang tao, unahin natin ang Panginoon. At hayaan natin ang Diyos ang maglagay sa ating puso at sa ating kaisipan
ng kung ano yung marapat na taglayin ng mga tao sa bawat sandali ng kanilang buhay. Kapatid, kaibigan, meron ka bang ginawa na hindi tama? May mga kakilala ka na ganito yung kanilang ginagawa. Sa oras na ito tayo magpapakumbaba sa pag. Ako po'y nananalig. Hindi po yung sarili kong kabanalan ng patuloy na maglalapit sa akin sa Panginoon. Kung hindi, yung aking karumihan ay marapat na ihingi ng tawad sa ating Diyos na buhay. At tunay ang buhay ng inyong lingkod maging daluyan ng kanyang espiritu at kapangyarihan. Manalangin tayo. Ama, kami po'y nagpapasalamat sa mga pagkakataon na kami ay patuloy niyong kinakausap. Maraming salamat sa inyong pagpapabatid sa amin ng inyong katotohanan. Hayaan niyo pong yung landas ng katwiran ng aming tahakin. At Lord, sa pagkakataon na kami po nadidiliman, nagugulumihanan, ipadala mo po ang iyong Santong Spirit. Pagtunay lakaran namin ng landas ng katwiran. Abang amin din pong dinudulog sa iyo, Panginoon, yung mga bagay na magaganap. Hindi po enough yung aming kaunawaan. Hiling namin ang iyong Santong Spirit. Ang isang patuloy na magkaloob ng iyong biyaya at pagpapal. Mamin din pong idinudulog sa iyo, dumaloy ang iyong spirito at kapangyarihan sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, pa Manila, Pampang, Pateros. Hayaan mo pong magkaroon ng pagkilos ng walang katulad sa pagkatunay ang pagkakaloob ng dakilang kapangyarihan na nagmumula sa ang sandal. Daloy sa iyong mga lingkod. Lord, hiling namin ang kagalingan, hiling namin ang mala, hiling namin ang kakayahan na magtagumpay para sa iyong kalwalan. So you also pray dun sa mga pangangailangan na isin at pagpapala. Lord, hayaan mo ang iyong lingkod ay magkaroon ng unawaan upang lumakad sa landas ng kapila. And Lord, even right now, we're claiming, believing, speaking in Jesus. Ito'y magiging landas ng pagsunod at pagganap ng iyong dakilang kalooban. Maraming salamat. As we declare your blessings of peace over Israel, we declare your fire of revival sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Hayaan mo po ang kalwalatian ay aming maranasan at maitatag ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. As we also pray for the purpose. Lord, hayaan mo na yung landas ng katwiran ng aming tahakin, landas ng iyong katotohanan. And by faith right now, we're declaring, believing, you're starting your power, your grace, and your mercy. Maraming salamat. Lord, kami nananalig, may kinikinusan, kapangyarihan at nadaloy ang kalwalan. Di saan man kami. Maraming salamat. Aming pag-asa, tinugod niyo, tinanong namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon. Dahil sa Diyos, walang imposible. Sa pagkakataon ito, yan yung salitain ko. Ang pagpapala ng Panginoon sa inyong bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this for house and authority with the fear and with the Lord Jesus. Jesus' name. Amen. Hanggang sa susunod.
sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless big time. And so we declare to God the all the glory in Jesus' name. Amen. Amen.